Samantala, pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways ang pagkasira ng floodgate ng Paco Pumping Station sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Aabutin din ng 2 linggo ang pagsasaayos sa nasabing floodgate. Madeline Villar-Moratillo sa balitang niya. Problemado ngayon ang mga residente sa ilang barangay malapit sa Estero de Paco sa Maynila dahil 2 linggo pa silang magtitiis sa baha tuwing may high tide. Si Mang Yvette hanggang ngayon nakataas pa rin ang mga gamit sa loob ng bahay. Hindi nila alam kung maglilinis na sila dahil pagtaas ng tubig, tiyak babahain na naman daw sila. Kwento naman ni Aling Merlinda, walang ulan na biglang bumaha kaya nagulat sila. Good talaga kasi wala namang akalain na gano'n, wala namang ulan na ano. Sa gulat kami, ayan na. Marami ng pati matanda ni Riskin na namin. First time na gano'n na walang ulan. Tapos biglang may gumagasang tubig, ang itim-itim. Sa barangay sa tabi mismo ng Paco Pumping Station, mabilis umano ang naging pagtaas ng tubig. Nakita namin yung nasa nagtahan na kami, apo na yung tubig sa Pasig River. Patay na siya doon sa Ayun, eksakto nung pagbalik namin dito, tumawag na po sa akin yung mga taga sa dulo. May sumabog nga daw po doon sa may pumping station. And then yun, wala pa pong 10 minutes, ang bilis po nangaragasan ng tubig. Talagang pagpasok namin doon hanggang bewang na agad yung tubig sa tapos kulay itim siya na napakabaho. Nangyari ang insidente pasado alas 10 ng gabi nung linggo, kasagsagan ng Bagyong Uwan at naulit na naman kagabi. Sabi ng personnel sa Paco Pumping Station, may narinig umano silang malakas na lagabog. Pagtingin nila, yun pala nasira na ang floodgate. Sa video makikitang nabaliko at natanggal sa pwesto ang floodgate. Kaya ang resulta, nawala ng harang ang tubig galing sa Pasig River, napuno ang estero at nagresulta naman ang pagbaha sa mga malapit na barangay. Agad naman itong ininspeksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ipinag-utos ang investigasyon. Sa laki ng pinsala, duda ni Dizon, posibleng may bumanggang barge sa floodgate, lalo at may mga nakatigil na barge malapit rito. Unang-una, itong mga barge na dito, kailangan MMDA, magtulungan tayo, magtutulungan kami ng MMDA para masigurado na hindi secure itong mga barges na to, no? Kasi alam niyo naman, sa lakas ng alon, sa lakas ng daloy ng tubig, ng kuryente, dito sa Pasig, lalo na pag may malaking bagyo na pumapasok, pwedeng mawala sa pagkakatali ng mga barge, pwedeng tumama sa mga floodgates to, no? So, kailangan talaga masigurado natin na secure yung mga barge. Sabi ng kalihim, sakop pa ito ng warranty kaya pwedeng gawin ng contractor at walang gastos ang gobyerno. Target umanong matapos ang pagkumpuni sa loob ng 2 linggo. Pero ang pagpapatibay sa floodgate, posibleng abutin pa ng 3 buwan. Umaasa na lamang ang kalihim na walang mararanasang bagyo o matinding pag-ulan sa loob ng 2 linggo. Bilang pansamantalang solusyon, sinabi ni Dizon na makikipag-ugnayan sila sa MMDA para sa portable water pump upang maiwasan ang baha sa 36 na barangay na sakop ng Paco Pumping Station kapag nag-high tide. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.